Buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 1, verses 13 up to 15. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. Itutuloy po natin yung pong ating topic na nasimulan ko last time, who's to blame for our sin? Sino ang dapat sisihin sa ating mga kasalanan o sa mga temptations na dumarating sa ating buhay that lead us to sin? Last time we've learned that temptation is an experience that is common to all men. Even the Lord Jesus was himself tempted. Although, we've learned that he did not fall into sin. And ito ay paalala na ang temptation at ang kasalanan hindi pareho. No? Hindi kailangan na tayo ay bumagsak sa kasalanan. Pwedeng dumaan tayo ng temptation by the grace of God. No? Na pwede nating ma-overcome ang temptation. Now, as I said before, nabanggit ko rin, na pag sinabi nating I am being tempted by God, it does not necessarily mean na ang sinasabi mo that God Himself, kumbaga, whispered in your ear, bumulong sa tenga mo at may nilagay sa iyong isipan na isang masamang bagay in order to tempt you to sin. Hindi yun ang sinasabi talaga dito ni James. Ang kanya sinasabi rito is that you may be blaming God to be ultimately the source of your temptation to sin. Hindi siya directly ang nagtutukso sa iyo, but nevertheless, He is still the source ng temptation na dumarating sa iyo kaya ka nagkasala. And I think, ginagawa mo ito. For example, when you say, well, ano talaga ako, magagalitin talaga ako eh. Ako, maikli lang talaga pasensya ko sa ganitong mga bagay. I am bad-tempered. Or ako talaga, personality ko na talaga to, I worry too much. O OCD kasi ako eh. Ano kasi ako, aggressive ako. Tsaka ako talagang temperament ko, medyo tamad ako eh. So, ito ang temperament na binigay ng Panginoon Diyos sa akin. Okay? When you say things like that, then what you're doing is, you are blaming God. No, pag sinabi mo na itong temperament na to kasi kaya may tendency ako na gawin ng ganito kasi ito ang bigay sa akin ng Panginoong Diyos na temperament. No, we should never say that, no? Yes, totoo no, may iba't iba tayong mga temperaments pero kailangan bantayan natin merong mga temperament na kumbaga hindi na ito parang some kind of weakness lamang ng character natin but it is really sin. Hindi mo pwedeng sabihin, yung temperament ko talaga, magagalitin talaga ako eh. Nasa dugo namin yan na pamilya namin eh. Hindi mo pwedeng sabihin na yun something neutral. Pag sinabi mo ikaw ay magagalitin, di yung anger mo, yan ay kasalanan. Pag sinabi mo, kasi kami talaga dito sa pamilya namin, warrior talaga kami. Lagi, hindi warrior, ano? Iba naman yung warrior na palaaway. Mali din yun. Pero yung warrior, lagi kaming nagwo-worry, laging anxious, konting bagay pa lang. Again, that is also sin. Hindi mo pwedeng sabihin, temperament mo lang yun. Kundi, yun weakness mo, o yun ang weakness ng sarili mong character, pero still, that is sin. Kasalanan pa rin yun. Because the Bible says, do not worry. No, dapat hindi tayo worried, hindi tayo anxious about tomorrow. Yun ang turo ng ating Panginoong Jesus. And so, whenever we worry, whenever we're anxious, and we do not use the resources that God gives us, then yun kasalanan din. Another truth that we learned last time is that temptation to sin does not come from God. Maliwanag na maliwanag yan. James gives us two very strong statements to support this. Sabi niya, God cannot be tempted with evil. Yan ang reason kung bakit hindi nanggagaling sa Diyos ang temptation. Because God is untemptable. Yan ang isang term na sa Griego na nakalagay doon. Pagka sinabing cannot be tempted with evil, He is untemptable. God has no personal experience with evil at all. He has no capacity for evil.
Yung character ng Panginoong Diyos as one who is absolutely holy eliminates any possibility that He could be enticed to do evil. Hindi pwedeng matukso ang Panginoon Diyos sa kasalanan. Wala yun sa kanyang character. Another thing na sabi ni James, God does not tempt anyone to sin. Klarong-klaro yan. Walang tinutukso ang Panginoong Diyos sa kasalanan. Kung meron, sabi ng ibang Bible teachers, kung merong isang statement na talagang klarong-klaro, maliwanag na maliwanag sa Scripture, na talagang very explicit, hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pang paliwanag, ito na yon. God does not tempt anyone to sin. No, klarong-klaro yon, no? Kahit ordinaryong tao, kahit maliit na bata, maiintindihan yon pag sinabing ang Diyos ay hindi nagtutukso sa kasalanan. So, these are the two reasons na binigay dito ni James para wag nating sabihin na ang tumutukso sa atin ay ang Panginoong Diyos. Now, the last truth that we have learned last time was this: temptation to sin comes from our own evil desires. Galing ito mismo sa atin. James chapter 1 verse 14 says, "But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire." Etong statement na ito begins with the word but. No? Etong unang salitang ito introduces the contrast to the idea in verse 13. Yung idea sa verse 13, sinisisi ang Panginoong Diyos para sa temptation to sin. No, in other words, dito sa verse 14, James is saying, don't blame God when you're going through temptation. Blame yourself. He says, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Now, please take note nitong phrase na to, by his own desire. By his own desire. James doesn't blame circumstances. He doesn't blame other people. He doesn't blame the devil. He doesn't say, you're tempted when you're lured or enticed by a beautiful woman or by Satan. Hindi. He says to you, you are enticed by your own desire. Ikaw mismo. And remember, itong maganda dito sa salitang ito, the word by. Kung papanong sinasabing, wag mong sabihin, I am being tempted by God. Remember last time sabi ko, may dalawang Greek words na pwedeng i-translate ng by. Isa is apo, another is eupo. Yung salitang apo, parang at a distance, no? Malayo ang Panginoon Diyos, pero sinasabi mo, malayo nga ang Panginoon Diyos, pero siya pa rin yung source. So, yun yung apo. Yun yung ginamit dito. Don't say, I am being tempted by God. He is the ultimate source. Hindi na ang Diyos is eupo. Siya yung talagang directly lumalapit sa iyo to tempt you. Pero dito, sa verse rito, sa verse 14, nung sinasabi ditong, by His own desire, hindi apo yung ginagamit. Yung salitang ginagamit dito is eupo. Ibig sabihin, directly. Hindi lang dito sinasabi na ikaw yung source ng desire, kundi ikaw mismo, directly, ang may source nito. Ikaw, kumbaga, it is by your own desire. Kumbaga, you're the one, parang ikaw na, ang naglulure at nag-e-entice sa iyong sarili. It's your fault. Ikaw ang direktang pinanggagalingan to. Huwag mo sabihin ng Diyos ang desire, ikaw mismo. Now, here are some interesting things I want you to see here. Yung dalawang salitang lured at saka yung enticed. Etong mga salitang ito are derived from fishing or hunting. Ginagamit ito sa pangingisda o hunting, no? Panghuli ng deer o yung mga wild animals, kunyari ginagamit dito sa Pilipinas, walang masyado tayong hunting, pero sa ibang bansa, meron silang hunting season na tinatawag. So, merong ganon. Okay, now, ano ang pinapakita rito? No? Yung lured, the idea of this word is to be drawn away, led aside. No? Pagka yung pagkain, yung bait, yung food that is used to catch etong isda na to, halimbawa yung bulate, no? Yun yung bait na nakalagay dun sa hook. Tapos nilagay mo dun sa tubig, ano ginagawa nito? It lures the fish. Ang ibig sabihin nito, it catches the attention of the fish. And then the fish is drawn from its hiding place. Kung yung isda ay nakatago somewhere, siya ay lumalabas. Dahil dito sa bait na to na kanyang nakita. So yun yung salitang lured na ginagamit rito. No? And then, yung sumunod, enticed. Ang ibig sabihin ng enticed, it means to be trapped or to be caught with a bait. No? Pagka kinagat na ng isda, yung bulate na yun na nakadikit dun sa hook na yun,
nahuli siya. So yun yung sinasabing enticed. So nadala siya. So nakita niyo yung dalawang proseso. Una, hinahatak siya, no, na kumbaga na-attract yung isda, tapos siya ay lumabas doon sa kanyang pinanggagalingan, sa kanyang pinagtataguan. And then, nung kanyang kinagat na yon, ang nangyari, nahuli na siya. So that's the word enticed. Now, itong pinapakita rito ni James na nangyayari sa atin. Ang ganda nitong imagery na pinapakita rito, no? Isipin na lamang natin ito. Sabi nga ni MacArthur, let me just read to you yung kanyang words dito. Sabi niya, the reason animals are baited and trapped and fish are baited and trapped is because the bait looks so good. It looks attractive. It looks inviting. Para sa isda o para sa hayop. Now, what does that? Anong nagkokos nun? Whose fault is that? What pulls us? Tapos in-apply na niya ito sa atin. What pulls us so strongly to the bait? Is it God? No. Is it Satan? No. Satan baits the hook. No, dinadangle niya yung pagkain na yun o yung bagay na yun para tayo ay ma-attract. Yun ang ginagawa ng diablo. And the world baits the hook, demons bait the hook, and men bait the hook, and a lot of folks bait the hook. But what pulls us to the hook? Anong humahatak sa atin? What pulls us to the trap? What is it? Lust. And that's the nature of man. Our fallenness has a part of its entity, of its desire for evil. May part ito. No, hindi ba? Iisipin nyo na lang to, no? Pag hindi nature ng isda, o iba rin ang klase ng isda, may mga ibang isda na naa-attract sa ganito o sa ganyan. Kunyari, maglagay ka ng sabihin na lang nating bayabas. O, di ba? Bayabas, ang sinabit mo doon sa hook, nilagay mo doon sa tubig, makaka-attract ka ba ng isda? Hindi. Bakit? Hindi naman nature ng isda na ma-attract sa bayabas eh. Di ba? Hindi problema yung ano yung dinadangle mo. Depende kung saan mo dinadangle yun. No? Di ba? Kunyari, magsabit ka doon ng 1,000 piso. Pupunta ba yung isda doon sa 1,000 piso? Hindi. Bakit? Hindi niya naman nature. Hindi niya naiintindihan yun. Wala siyang attraction doon eh. No? Pero ihulog mo yung 1,000 piso dyan sa kalye. Hindi magtatagal yan. Pag may napadaan dyan, ma-attract yun doon. So, anong problema? Hindi doon sa papel eh. Nandun sa puso ng tao na na-attract doon. Di ba? So, yun ang pinapakita rito. Actually, itong sinasabing we are lured and enticed by our own desire. Hindi masyado yung panlabas, hindi masyado yung nagdangle ng kung anong bagay doon. Ang problema tayo. It is our nature, our sinful nature, our desire. Kaya parang sinasabi dito, ikaw nga mismo ang nagdala nun eh. Ikaw ang nagdala nun sa iyong sarili. Kung hindi sana ganun ang puso mo, hindi ka maa-attract doon. Kaya nga ang ganda na... Yung binasa ko sa inyo dati, sinabi ni John Owen, temptations and occasions put nothing into a man. Walang nilalagay yun sa ating puso, itong mga panlabas na bagay na ito, but only draw out what was in him before. Inilalabas lamang nitong mga bagay sa labas, itong ginagawa ng dyablo, itong ginagawa ng mundo o ng ibang mga tao para tuksuin tayo. Inilalabas lang nila kung ano yung laman ng ating puso. Ganda nga na sabi ni Albert Barnes sa commentary niya, sabi niya, the fountain or source of all temptation is in man himself. It is true that external inducements to sin may be placed before him. So maaring ilatag sa iyo yung mga bagay na nagtutukso sa iyo, but they would have no force if there was not something in himself to which they corresponded and over which they might have power. There must be some lust, some desire, some inclination, something which is unsatisfied now, which is made the foundation of the temptation and which give it all its power. If there were no capacity for receiving food or desire for it, objects placed before us appealing to the appetite could never be made a source of temptation. If there were nothing in the soul which could be regarded as the love of acquisition or possession, gold would furnish no temptation. If there were no sensual propensities
we should be in that quarter above the power of temptation. So sinasabi, kung wala nun sa ating puso, kung wala nung desire na yon for evil things, kung wala nung lust doon sa ating puso, kahit may magandang babae pa dyan, hindi ka matutukso sa kanya. Kung wala kang a strong craving to become wealthy, kahit ipaharap pa sa iyo ang ginto at ang pilak at kung anong bagay, hindi ka maa-attract doon. Naalala ko nung kami napunta dun sa Hong Kong, kasama dun sa tour na ginawa sa amin, pinapunta kami sa isang tindahan ng mga ginto at ng mga alahas. Napakarami. Hindi ako masyado interesado. Actually, kaya lang ako napunta dun. Yun yung kasama dun sa tour. Napasok kami dun. Palagay ko, yung iba doon sa kanila, kasi bago pumasok doon sa pinakasilid at napakalaking kwarto ng mga precious gems and stones at saka mga ginto and diamonds, siguro kating-kati na sila. Sabi, tagal naman itong introduction nito kasi may mga sinasabi pa yung tao doon para ipakita niya kung gaano raw ka-genuine ito, yung kung ilang karat yung ganito, ganyan-ganyan, hindi daw naninilaw o hindi namumuti habang tumagal. So, dami yung sinasabi. Siguro yung iba doon sa kanila, tama na yung introduction, punta na kami dito. Siguro pag bukas ng pintuan at nakita, talagang amazed talaga sila sa dami. Ako, na-amazed lang ako. Sabi ko, ayan pala ang pinagkaiba ng puwet ng baso sa diamante. Kahit na hindi masinaga ng liwanag ang totoong diamante, kumikinang. So parang doon lang ako, tumitingin lang ako. Pero pagkatapos noon, nabore na ako, umupo na ako. Hindi ako na-attract dun Hindi mo mahilig sa mga alahas at mga kung ano. Ibang mga tao, kahit na matutumban na sila sa bigat ng mga alahas sa kanilang liig at parang okay lang, masaya. Kahit na mukha na silang Christmas tree sa lahat ng alahas na nakalagay sa katawan nila, tuwan-tuwa sila doon at talagang titingnan nila kung pwede lang, kung may lamang 1 milyon yung kanilang bulsa, ubusin na nila kaagad yun ng isang shopping spree. But for me, I wasn't attracted to it. The point is, yun nga yung sinasabi rito, kung wala sa'yo yun, hindi ka naman madadala doon. Hindi ka? Di ba? Maring matuwa ka lang. Ang ganda pala nito. Pero hanggang doon lang. Hindi yung to the point na parang nananaginip ka na, iniisang sana magkaganito ako, sana magkaganyan. Wala nun So, hindi problema yung nakalatag yung mga bagay na yun Ang problem is yung heart natin. Yun ang problema. So we have to think about itong bagay nito. Now, one more thing na siguro gusto kong mapansin ninyo rito. Did you notice na nakalagay dito, by his own lust? By his own lust. Now, ang ganda ng sinabi dito ni MacArthur, actually, sa kanya ko lang na komentary ito nakita, sa iba hindi ko ito nakita. Pero ang ganda ng sinabi niya rito, sabi niya, his own, itong phrase na to, sabi niya, emphasizes that we're not talking about some generic term only that everyone possesses commonly with everyone else in just the same way. But each individual has his own particular bent of lust, which is really the thing that lures him to the bait. And is it not true that one person's passion is another person's repulsion? Sure it is. I see people who are literally, by their lust, driven into homosexuality. That absolutely repulses me. You can bait that hook all you want in front of me and you'll see me go the other direction. We all have certain characteristics of our lust which make some baited traps and baited hooks more alluring to us than others. And that's why he is individualizing this by saying, his own lust. Now that's interesting. May kanya-kanya tayong dahil sa uniqueness ng bawat isa sa atin, although lahat tayo may sinful nature, pero hindi tayo pare-pareho ng mga bagay na kung saan tayo na-attract. Na kung minsan, yun tulad ng magandang example ni John MacArthur, yung homosexuality, parang lalaki ka. Para sa isang nandun yung uniqueness niya, yung kanyang craving, yung kanyang desire, towards the same sex. Pag may tumabi sa kanya na gwapo, magandang katawan, lalaki siya, talagang yung puso niya tumitibok na, hindi na niya mapigil, para pinagpapawisan na siya. Hindi niya maisip, ba't ganito nararamdaman ko? Pero sa ibang
ibang tao, pagka alam niyang, kunyari, nakakita siya ng isang magandang babae, di na-attract siya, attracted siya sa babae, and only to find out na lalaki pala yun. Di ba yung kunyari, dikit-dikit pa siya, ikaw gusto pa, nakadikit na ka, chancing ako dito sa babaeng ito. Bigla nung nagsalita, hoy, wag kang dikit ng dikit sa akin ha. Pag nalaman niyang lalaki pala yun, parang nasusuka na siya. Di ba? It's a repulsion para sa kanya, not an attraction. So, you see, kanya-kanya, just as I illustrated a while ago, yung pagpinakitaan ng mga alas na gano'n, to one person, grabe yung attraction para sa kanya nun. Pero to another person, he just doesn't care. Pero maaning sa ibang bagay naman, pakitaan mo naman ng computer yan. Pakitaan mo naman ng the new iPad yan. Ako, iba rin yan. Nananaginip niyan lagi. Lahat ng binabasa na niya sa internet, tinitingnan na sa mga computer na magazine. Tingin na lagi yan. Ang ganda-ganda talaga nito. Pero sa isang babae naman nga na hindi naman yun ang kanya, wala siyang pakialam dun. Sa'yo na lahat ng magazine dyan. So, it's that uniqueness that we have in our lives. And this is what James is trying to say here. The problem is not with the temptation. The problem is not with the circumstances. The problem is with you. And even a good desire, kahit na magandang desire pa yan na binigay ng Panginoong Diyos, pagka itong bagay nito ay i-feed mo ng hindi tama, even yung good desire na yun can be distorted and it can become sin. Di ba? When you really think about it, hindi naman lahat ng desire masama eh. Of course, may mga iba, talagang i-desire mo pa lang, mali na kaagad. Desiring, halimbawa, ikaw may asawa ka and you desire sa isang babae na may asawa, of course, that's adultery. That's automatically wrong. But look at other desires. For example, simply a desire to sleep. Gusto mo lang matulog. Masama ba yun? Hindi naman masama yun. Pero pag sumobra yung pagkagusto mo ng matulog, anong kababagsakan mo? Magiging tamad ka. Masama ba ang pagkain? Hindi naman masama ang pagkain. Pero pag sumobrang desire mo sa pagkain, you become a glutton. Di ba? Yung mga iba't ibang mga bagay na ito, when you think about it, sex, for example, there's nothing wrong with sex. You desire to have sex, walang masama doon as long as it is within the bounds of marriage. Asawa mo siya, blessing, regalo yun ng Panginoon Diyos para sa inyo. But pag sumobra ka naman doon, magiging manyak ka naman. No, pagka hindi ka na nakokontento just within the bounds of marriage, then it becomes sin already. So you don't even need Satan. You don't need demons. You don't need the world. All you need is itong resident passion or desire of the flesh, and you are going to move out and go towards the bait. Diba? Yun lang eh. Problema mo lang yung dito sa ating puso. Now, tingnan natin itong proseso ng temptation na makikita natin dito sa verse 15. Sabi dito, then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and when it is fully grown, brings forth death. So ito ngayon, ang gagawin ni James is going to unfold the pattern that desire takes. At very interesting ito dahil papakita rito na ang ganda na sabi ni MacArthur. Let me just read to you itong sinabi niya. No? Sin is not merely a spontaneous act, but the result of a process. Hindi ito spontaneous act, it is the result of a process. No? At ang proseso dito is like the process na makikita natin sa buhay. It begins with conception, desire, sabi dito, when it has conceived, and then sunod na step, birth. No? Desire, when it has conceived, gives birth to sin. And then susunod sa birth, when it has fully grown, sabi dito, it brings forth death. So may proseso, conception, and then birth, and then growth, and then death. Merong proseso na makikita natin dito. Hindi ito bigla na lang. Pag ikaw ay bumabagsak sa kasalanan, lalo na pag pinag-usapan natin adultery, hindi yung kaagad na may hinarap sa yung babae, and then bumagsak ka na lang kaagad sa kasalanan doon. Hindi. Nagsisimula yun somewhere. It starts with the mind. It starts with the passion. Kaya ang ganda ng simula dito, sabi then, desire when it has conceived. Tingnan natin dito sa simula, sa conception. Again,
I just have to borrow, kumbaga, dito sa commentator na to from John Gill. Ang ganda sa mga nakita kong mga comments about this. Ang ganda ng kanya sinabi rito. Pakinggan nyo kung paano itong nagkakaroon ng conception ang kasalanan. A proposal of pleasure or profit being made, agreeable to lust or the principle of corrupt nature, sinful man is pleased with it. So, nagsisimula, merong proposal, may ipapakita sa'yo na isang bagay na katakam-takam, isang bagay na attractive, isang bagay na maganda. Ang problema nito, nung pinakita sa'yo, agreeable dun sa lust mo. Gusto mo rin yun, in other words. Okay? You are pleased dun sa prinisenta sa'yo. Kaya yun, nandun kasi yung lust, yung desire. Gusto mo rin yun, kaya nung prinisenta yung bagay niya na shoot dun sa kagustuhan mo, ayan, parang kumbaga, may meeting of heart kayo or mind, kumbaga, Now, look at the next stage. And instead of resisting and rejecting the motion made, imbis na i-reject mo itong bagay na ito, he admits of it and receives it and cherishes it in his mind. You begin to cherish it. Iniisip mo na yun, natutuwa ka na doon. He dwells upon it in his thoughts. He hides it under his tongue and in his heart as a sweet morsel, and forsakes it not, but contrives ways and means how to bring it about. And this is lust's conceiving. Doon nagsisimula yung conception. Pagdating ng isang bagay or something na nag-start sa yung isipan, you begin to entertain it. You always think about it. Parang candy na ninanamnam mo sa dila mo. Lagi mong tinitikman, lagi mong ginagatungan. May mga ginagawa ka para lalong ma-enhance itong desire na ito. Titingin ka siguro ng mga magazine, lagi kang nakatingin sa ganun, laging yun ang nagbibigay ng attraction sa'yo, even to the point na nakakaligtaan mo na yung ibang mga responsibilities mo o dapat mong unahin, lagi mo lang tinututukan yung mga bagay para maalagaan yung desire na yan sa yung isipan. That is the conception stage. Conception stage. So, iniisip mo, paano ko ba ito magagawa? Okay, iniisip, paano ko kaya itong makukuha? So, you're always thinking about it. Maaring sa isipan mo ginagawa yan. Sa isipan mo, hindi lang ine-entertain, kundi nagdidirektor ka na sa yung isipan para gawin kung ano man yung dinesire mo